second episode of Quick Fire with Chef Doc Ross. Doc Ross, on our last episode, we learned so much about you, your passions, your travel destinations, all your experiences in life. And this time, syempre, I'm so sure madami pang gustong malaman ng ating mga audience tungkol sa'yo. And while we're preparing our special dish, ang ating easy fruitcake, gusto rin nating malaman yung mga adventures mo further. Like, di ba? You love hiking. Yeah. And recently, sabi natin during your last episode, you were supposed to go scuba diving. Ang tanong, natuloy ba yun? Yes, And how was natuloy. Actually, it's my second time. The first time na nag-scuba diving ako, I was already practical exam and then yung theoretical exam kasi napasa ko na and then practical exam. And then the second time na, yun na yung nag-enjoy talaga ako. We went deeper talaga as hindi nila ako ng trainer ko talaga dun sa pinakamalalim. And I saw a lot of fishes and then mga clams and turtles. So sobrang nag-enjoy ako na feeling ko lang talagang parang gusto ko na maging sirena. Pero syempre, this was in Batangas, no? Yes, ang ganda lang kasi ang daming mga isda and they are all also teasing me na sana makita ka ng shark, ganon. So parang sabi ko, ha? Shark? Ayoko na shark! Parang nakakatakot kaya parang, oh my God, di ba? Parang, Pero meron do. meron din daw, pero they are friendly naman as long as hindi mo sila hawakan and everything. Okay, Chef Doc, for this second episode, I heard since it's Christmas season na nga, ang ating ihahanda ay something very special at very perfect for holidays. Can you tell us about that? For today, we are going to make an easy fruit cake using an air fryer. Very interesting ito kasi instead of using oven, we will use an air fryer. Our main ingredients for our easy fruit cake, mainly the cherries, the fruits, glazed fruits then, and then you can use walnut. If you don't like to use walnut, you can use pili nut or cashew nut or peanut, kung ano yung gusto ninyong nuts. And then chocolates, and then molasses, baking powder, okay? Not baking soda ha, nutmeg, cinnamon, we have the butter, the flour, and the eggs. 3 eggs, okay? Before we start, there is a 2-step dito. So, dried ingredients and wet ingredients. So, we will first make the wet ingredients. The first is yung ating softened butter. Dapat yung butter natin, it's room temperature na. This is actually 1/2 cup of butter. Pwede siyang salted or unsalted. Bahala ka. Okay. Okay. So, this is it. Butter muna. Doc, And then- gusto ko, Yes. sa mga travel experiences mo, meron ka na bang exotic food or kakaibang pagkain na na-try mo or na-tempt kang subukan during your travel sa bundok? Actually, nung nag-hike ako sa bundok, nakita ko ng parang kasi siyang cherry. Okay. So sabi ko, nung kinuha ko na siya, ganun, parang kakainin ko na siya. Sabi ng tour guide sa akin, Ma, huwag mo kainin ang poison yan. Ay! Sabi ko, kala ko kasi berries. Kasi may mga wild berries kasi talaga sa Pwede naman kainin. Oo, na pwedeng kainin sa bundok. So kala ko talaga, siya, wild berry. Pero ano sanang nangyari doon sa kaling? Sasakit yung tiyan ko. Hanggang doon lang naman. It's Hanggang not doon lang naman siguro. Siyempre, Doc, ayaw din nating mangyari yan sa iba. Paano din sa mga nagsosolo hike, mga solo travelers? Anong, since tayo din ay doctor na sa medical field, anong safety tip na maipipayo mo sa ating mga hikers? So, wag na lang tayo mag-try kung hindi natin alam kung ano yun. Kasi, syempre, mahirap ding kasi baka mamaya masira yung tiyan natin doon or something might happen na accident na mga ganyan. So, wala tayong emergency kit, wala tayong doctor, wala tayong ganito. So, hindi na lang natin i-try. So, Doc, syempre, buti na lang at naiwasan mo yung accident na yun, no? Yes. So, anong realization mo from that experience? Hindi na lahat ng pwedeng kainin, kakainin mo. Hindi lahat ng pwede mong isusubo mo. Kaya, so, moving forward, meron na tayong butter, and then, we will place 1/2 cup of brown sugar. So, safe. oo. 1/2 cup butter, 1/2 cup brown sugar. Oo. So, yung brown sugar natin, it should be dark. Ito, I think it's parang light siya. Okay. Pero may molasses naman tayo. So, that will give a dark color. This is actually 2 cups of molasses. So, gamitin natin yung ating magandang spatula. Saktong-sakto. Saktong-saktong pang Christmas. Ngayon mo lang siya nilabas ulit. Oo.
Okay. At i-cream lang natin siya, Doc. Tama? Oo, tapos iaano lang natin siya. Kumbaga, ibibit natin siya. I-mixer natin siya. Pag Yeah. wala namang hand mixer, pwede din. Pwedeng whiz. Oo, pwedeng yung lagay yung whiz. Okay. Exercise din ng mga muscles. Okay, yes. Okay, so... Tapos, Yun na lang. yan. Pag alam mo na nag-melt yung butter, so pwede na natin i-start yung egg. So, yung egg siguro, kailangan kasi yung egg is one by one natin siyang ibibit. Okay. Ay. Okay. Okay, so bit mo na. Okay, sige. So, ikaw na lang yung mag-ano ng egg. One at a time yung egg. Okay. 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 Last. Parang ginawa mong balot, ah. Okay. So, pag pwede na, we can set this aside. So, yung sa dry ingredients natin is, we have to sip yung flour kasi, syempre may mga buo-buo yan. So, dahan-dahan lang. Kung ang flour ay basic ingredient ng baking dough, ano naman ang basic ingredient ng buhay mo? Yeah, something that you could live without talaga. Parang hindi ikaw yun kung wala yun. Is it traveling? Is it like hiking? Yeah, yung mga adventures ko sa Adventures. buhay. For me kasi, when I had my mental illness, parang yun na yung parang naging outlet ko sa lahat. For the holiday season, ano ang number one na preparation mo doon? Ako, ang dami-dami nilang pinapaprepare sa akin. Ang dami. Mami, kailangan gumawa ka ng pork belly. Mami, kailangan gumawa ka ng pasta. May menu Oo, ka may na. menu. Kasi it's been a tradition na talagang ako yung nagluluto ng Christmas. ng Christmas. Noche Buena. Noche Buena. Talaga dito. After sifting or yun na ilalagay na natin yung ating baking powder. So, naglagay na tayo ng baking powder and then 1/2 teaspoon of salt. So, cinnamon powder. Tapos yung nutmeg. Kung gusto niyo, optional naman, pwede kayong maglagay ng ginger powder. Pero ako kasi ayoko ng ginger, so in-skip ko siya. So, pwede tayong lagay na. Lalagay na natin yung ating walnut. Ayan. Okay, so naglagay tayo ng rum sa dry ingredients. Since you love hiking, dog, and adventures, ano yung top 3 destinations mo? Whether napuntahan mo na or hindi mo pa napuntahan? For hiking. Definitely, gusto kong ulitin yung Mount Apo. Kasi sobrang nag-enjoy ako sa mga boulders. Actually, nag-hike kami doon ng madaling araw. Pero inabot ako ng umaga kasi nag-enjoy ako doon sa mga berries. Yung mga kinakain ng mga monkeys. So, yun. And At your then, own pace ka talaga, Doc, no? at saka yung plans ko of having international hike. Okay. So, where would that be, Doc? Ngayon kasi nakaplan ako for March sa Yushan. Sa Taiwan. Oh, nice. So, first one is Mount Apo. Top 2 is in Yushan, Taiwan. At yung top 3 mo na destination? Gusto ko i-try yung Everest base camp. Kahit hanggang base camp. Wow. Hanggang base camp. Kaya-kaya mo yan, Doc, for sure. Lalagay na natin yung wet ingredients sa like, so, lang, pati-pati lang. Since may top 3 destinations ka, Doc, Yes. of all the places that you've been to, ano yung funniest travel mishap mo? Yung hindi mo talaga hindi mo siya pwedeng aksidente or pwedeng funny mistake along the way. Ano yung hindi mo makakalimutan talaga? Ayoko sabihin sa camera. Kasi I was always taking loperamide. Kasi parang ayoko talaga mag-give sa mga. Wala talaga akong choice kasi ang sakit talaga na tiyan ko. Habang kinain Sabi ko, Lord, ayoko paano ako dito, paano ako mag-CR dito. Pero very accommodating naman yung tour guide ko. Sabi ko, dito yung tiyan ko, ano gagawin ko? Mag-ano kayo ma'am? Sabi, basta dito lang. Doon ako sa malayo, hindi kita makikita. Siyempre, Doc, kung may funniest, meron ding scared. Hindi ako matatakotin sa hike. Pero may mga times talaga na makakakita ka talaga ng something like shadow. Tapos mamaya magtatanungan na kami sa camp. Parang, kita niyo ba dun sa na
may ganito, parang iba yung naramdaman namin doon sa 7 kilometer, mga ganito. Oh my God, yung din ako. So, pag nakita niyo na siya na wala na siyang mga white na bases of flour, pwede na natin siyang ilagay yung ating mga glazed fruits na. Napakadali lang din talaga, Dok. Yes. Mix Mix lang siya talaga. Yung last step natin is yung glazed fruits. And then, optional din yung paglalagay natin ng ano, kung gusto niya ng chocolates. Pero, minsan kasi yung sa, hindi na nilalagyan ng chocolates. Pero ako kasi gusto ko yung ano yung sweetness. Aside from yung sarap. Then you just mix and then yung sa yung pan. Yan, ubos lang po natin. Lang natin siya. At trivia, Dok, no? Saan nga ba nag-originate ang fruit cake? Kasi I don't think ito ay common sa Pinas eh. Mas, saan nga ba? Parang, I think sa Rome. Rome, medyo ancient Rome. Kasi, di ba, yung mga, ano doon, malaking position or something like you're a king or something, ito yung pinapakain nila. So talagang for the high society. Halos na sa akin. Sabay kasi may alam. Wow. And then, syempre, ang best part nito ay ang pag-decorate sa iba. Wow. We have this, I think, ano to, parang cherries. Kaya siya. Oo, green cherries. Colors talaga siya ng Christmas. Red and green. Green. Oh, ang ganda. So, tapos na tayo sa pagde-decorate ng ating fruitcake. So, ready na natin siyang ilagay sa ating oven. Dahan-dahan lang, Miss Dan, kasi mainit, kasi na-preheat natin yung oven. Okay, so we will bake this for 50 minutes. Ganon siya katagal. Yan. And then the temperature na is 180. 180 degrees at the air fryer for 50 15 minutes. While waiting, Doc, na maluto yung ating fruitcake for this episode, curious ako about dun sa second scuba diving experience mo. Meron bang unexpected event na nangyari dyan sa experience mo na yan? Well, oo, meron. Actually, nasa 60 feet kami noon. And then, underwater. Oo. Biglang naputol yung mouthpiece ko. And then, pumasok talaga lahat ng water sa mouth ko. Oo. So, the first thing na ginawa ko, buti na lang, presence of mind. So, kinuha ko yung spare na oxygen mouthpiece ko. And then, yun, nakasurvive naman ako. Buti na lang, no? Oo. Pero sa mga ganong experiences, Doc, kaano kahalaga ang presence of mind, yung parang survival instinct mo talaga pag ganun? Very much talaga yung presence of mind. Very important talaga. Kasi ito na yun walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo talaga. So ako, I love talaga scuba diving kasi wala kang iisipin kundi just to breathe and just to enjoy the scenery inside the water. So parang sa akin, nare-relax talaga ako sa scuba diving. Kung sa mountain, nare-relax ako pag nakikita ko yung summit. Dito sa scuba diving, parang pag nakita ko yung underwater adventures, yung mga turtles, mga talakitok, mga fishes na ang lalaki, mga ganun, mga clams and everything. Doon talaga parang nasasabi ko na parang, wow, sobrang ganda ng creation ni God sa atin. At saka nakatulong talaga siya sa mental health ko kasi you just have to focus on yourself lang. Hindi ka mag-overthink kasi once na mag-overthink ka, magpapanik ka So parang sa akin, natutunan ko siyang i-control yung sarili ko, i-control ko yung emotions ko, i-control ko yung thinking ko, and just have to breathe lang. Hi! Our fruitcake is ready for 50 minutes. Wow! Perfect na amoy mo na, di ba? Grabe, no? Yung rum. Dito galing yung guys. Oo. Using Your an air fryer. So, i-plating naman natin siya. Yeah, plating natin siya. Ang sarap nung amoy, di ba? Siyempre, hindi matatapos ang ating quick fire. Wala tayong taste test. Taste test. Okay, so, kailangan natin siyang tanggalin dito. Yan. Nice. So, para rin siyang naluto sa oven. So, let's cut. Natin. Tada!
Tadan! Right. Yan. Ang ganda ha, nung green and red Oo. ang pop of color natin. Makikita niyo talaga yung fruitcake. Moist Ayan. pa talaga siya sa loob. Oo, Very moist, nice. very moist talaga siya. Oo. Pero on top, parang toasted Oo. crunchy na siya. Sige. Yan. Here you go. Okay. Yeah. Let's taste. Without my hand. Also. Mmm. Wow. Yum! Yum. Sarap! Meron sa amin yung ram. Mm-mm. Mm-mm. Diba? And yung molasses dog and the cinnamon, everything else is coming together in this beautiful dish. At ang ganda lang kasi saktong-sakto lang siya na yung serving size niya. 6 inches. Yum. Pero mas masarap ito pag isi-chill mo talaga siya overnight. Mm. Ganun talaga ang technique daw. Ang sabi nga nila, parang ang fruitcake talaga ay nagtatagal. Mm. And if you want to, ginagawa nila siya, parang nurture ba tawag doon? Yung parang nilalagyan nila siya ng ram. Para at least magtagal pa siya. Parang, so talaga naman ng alak, diba? Lalagyan mo siya ng The alak. longer, the better. Okay. At this point, Doc, we'll end our second episode with you with our Quick Fire with Chef Doc Ross. Any message, Doc? Because we're nearing the holiday season. From our kitchen to your kitchen, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! For Chef Doc Ross next episodes. See you on 2026. Bye!